Welcome sa Derasa. Kapag Derasa, tiyak na walang kalas. Sa mundo ng pagmamanok, ang makitaan ng wing band ang ating mga alaga ay isa sa mga pinapangarap ng bawat breeders. Dahil ang wing band ay nagsisimbolo na pasok ito sa mga malalaking organisasyon. Isa ito sa mga hinahanap ng mga namimili para magkamit nila. Kapag may wing band ang iyong manok, ay nakakadagdag rin ito ng tinatawag nating pogi points. Paningin ng iba ay sakalam ito. Puro umula talaga sa mabibigat na mga breeders. Ngayon, ang wing band naman na ito ang siyang nasa gitna ng kontrobersya sa mga magmamanok dahil may mga kaso umano na lumalabas na hindi pala nakarecord o nakaregister sa farm na nakalagay sa wing band. Ito ay naging malaking issue lalo na sa mga malalaking sayawan dahil ang wing band ang nagsisilbing pangunahing pagkakakilanlan ng pinagmulan ng isang manok. Ang usaping ito ay pangunahing pinag-uusapan sa komunidad ng mga magmamanok. Ilan sa mga posibilidad kung paano raw ito nangyari ay maling encoding o record keeping. Posibleng tama ang wing band, ngunit mali ang naitala sa database ng farm o organizer. Maaari ring nagkamali sa paglalagay ng serial number habang nire-record. Paglipat o pagbebenta ng wing bands, may mga aligasyon sa industriya na may ilang individual na nagtatangkang ilipat ang wing band sa ibang sisiw o gumamit ng band na hindi talaga para sa manok na iyon. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit ang inspeksyon sa mga lugar kung saan natin dinadala ang mga manok. Peke o unauthorized wing bands. Pinakamabigat na aligasyon ang paggamit ng wing band na hindi inilabas ng mismong registered farm. Kapag napatunayang peke ang band, maaaring ma-disqualify ang may-ari at mapatawan ng sanctions depende sa patakaran ng organizer. Isa sa requirements ng maraming national banded competitions ay ang farm ay rehistrado at sumusunod sa itinakdang proseso bago makapaglabas ng opisyal na wing bands. Napakahalaga ng wing band dahil ito ang nagpapatunay ng tunay na bloodline, breeder o pinanggalingang farm, edad ng manok at eligibility sa kung saang organisasyon ito pwede. Kapag hindi tugma ang wing band at ang farm records, nagkakaroon ng pagdududa kung authentic ba ang bloodline o kung may pandaraya sa entry. Dahil sa mga ganitong issue, mas pinaigting ng ilang organizers ang kanilang sistema kabilang ang pagre-require ng rehistradong farm bago makapag-band, mas mahigpit na verification ng serial numbers, pag-iinspeksyon ng wing band bago tanggapin ang entries, pagpapanatili ng mas maayos na database ng mga naband na manok. Sa kasalukuyan, wala pang malawakang opisyal na ulat o desisyon na nagpapatunay ng isang malawak na sindikato o sistematikong pandaraya kaugnay ng mga wing band. Ang mga lumalabas sa social media at gameful circles ay karamihan ay mga reklamo, aligasyon at mga kasong isinasa ilalim pa sa beripikasyon. Kaya mahalagang ihiwalay ang mga napapatunayang paglabag sa mga hindi pa napapatunayang paratang. Kahit pa na may lumang kasabihang maginoo ang mga magmamanok, ay hindi pa rin maiaalis ang katotohanang napakaraming tsupe at mapaglinlang na mga magmamanok na ang tanging hangad lamang ay ang kumobra sa kanilang ibinebenta kahit pa na alam nilang hindi sila tapat sa kanilang serbisyo sa mga mamimili. Kaya para makaiwas sa mga ganitong uri ng tao, mas mabuting piliin ang mga magmamanok na kilalang tapat at walang bahid ng kabulastugan. Ugaliing mapagmatyag at siguraduhin na ang ibinebenta sa iyo na manok ay siguradong derasa. Kapag Derasa, tiyak na walang kalas. Inyong napanood ang isa na namang edisyon ng ating presentasyon sa channel na Derasa. Para siguradong updated ka sa mga video uploads ng ating channel, ay siguraduhin nakasubscribe ka na at naklik ang all sa notification. Hanggang sa muli na naman nating upload dito sa channel na Derasa.
Kapag derasa, tiyak na walang kalas.